Office sa pamumuno po ni Ms. Marilyn S. Escondo. Ang palatuntunan ay paninimulan po ng isang panalangin mula kay Pastor Andy, pambansang awit, Bagong Pilipinas Hymn at Himno ng San Pablo. Ang panunumpa sa watawat ay paninimula ni Aileen Soplanes, panata sa Bagong Pilipinas ni Ms. Janet Agbon, panunumpa ng lingkod bayan ni Mark Jason Serrano, at ang quality policy ay bibigkasin ni Patrick Jan Amante. Good morning po at salamat po ulit sa pagkakataon na makapag-pray at the same time ay makapangaral ng words of wisdom from the Word of God for a few minutes. Salamat po Sir Gali at Sir Nixon at sa DSWD for the opportunity para makapag-pray at makapag-share in a few minutes of the Word of God. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po for this wonderful day. Salamat po at kami po ay iningatan nyo sa bagyo at salamat po sa iyong gabay. Salamat po sa pag-ingat sa aming bayan. Salamat po sa lokasyon na binigyan mo kami ng mataas na lugar at para mailayo sa mga sakuna at mga baha. Pero salamat din po Panginoon sa that you are great, that you are guiding us. You're guiding our mayor and the government officials para po sa pagpapaunlad at pag-iingat sa aming bayan. And we praise you. You are almighty, omniscient, omnipotent, and you are great. And forgive us Lord ang mga wrong thoughts, wrong actions. At tulungan niyo po Panginoon ang araw na to. Gabayan niyo po patuloy ang aming mga government officials and government employees at yung po mga lingkod na aming bayan na ginagamit mo po para sa pagpaunlad at sa pagtulong sa sambayanan ng San Pablo. Kaya po, bigyan niyo sila ng wisdom sa bawat desisyon. Bigyan niyo po Panginoon ang pag-iingat sa mga pupuntahan at laharin. At pinagkakatiwala po namin, Panginoon, sa iyo. You are, everything is in your hand. So please guide us and please bless us every day and for the rest of the week. And we bring back to the honor and glory this we ask in Jesus' name. Amen. I will read the Bible in Matthew chapter 11. Sabi ng Biblia, verse 28. Sabi ng Bible dito, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls." So a few minutes, ako nga pala si Pastor Andy ng Christian Bible Baptist Church Santa Monica, and I've been here since 2011 as a missionary serving San Pablanians with the Word of God. Ngayon, sabi ng Bible dito ay, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." February 7, 1899, may 4 na Filipino soldiers na naglalakad. At yung American soldiers during the time ay sila ay sumigaw. Sumigaw ng American soldier. Sabi nila ay, "Halt! Halt! H-A-L-T. It means to stop." Sabi, tumigil, stop. Sinabihan na, winarningan na. At kanila na kinasay yung baril. Pero yung 4 na Pilipinong soldiers na yun ay tumuloy pa rin. And bang, bang, bang! Doon nagsimula ang Rebolusyong Filipino-American War. Ngayon, based on that, we can see that today, if we only halt, stop, madaming revolusyon sana. Just imagine, kung tumigil sana, hindi sana nagkaroon ng revolusyon. Pero ganoon din sa everyday, sa ating sambahayan, sa ating opisina, sa aming simbahan, wherever we go, if we just learn to halt, to stop, maiwasan sana yung mga revolusyon. Kung pwede natin sabihin na civil war within the church, within the government, within the office, may iwasan sana yung bangayan, may iwasan sana yung iringan. Just imagine what revolutions could have been stopped if we have learned just to stop nung time na gagawa tayo ng major decision. Alam natin yun, di ba? Yung ating mga major decision ay palyado kung hindi tayo nag-halt. Ano yung halt? H-A-L-T. Number 1, we should not make a decision when we are hungry. Hungry. Mahirap gumawa ng major decision na mag-quit, lumayas, umalis, sumigaw, makipag-away when we are hungry. Number 2, letter A, H-A, when we are angry. Pag tayo'y galit, mahirap gumawa ng major decision, magbitaw ng masakit na salita at gumawa ng salitang patapos when we are angry. L, H-A-L, when we are lonely. Mahirap gumawa ng major decision when we are lonely. We need to stop. We need to halt. And lastly, letter T, ito na yun, when we are tired. Pagpagod na tayo. So in times like this, when we are hungry, when we are angry, when we're
Jesus is inviting us when we stop. Sabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sabi ng Panginoon, come unto me, I'll give you rest. Are you tired? Come unto me, I'll give you rest. Are you hungry? Come unto me, I'll give you rest. Are you angry? Galit ka na ba sa kapwa, katrabaho, kapwa, sa sambahay, sa asawa, sa biyanan? Sabi ng Panginoon, come unto me, and I'll give you rest. Are you lonely? Come unto me, and I'll give you rest. And the good news is, hindi lang to physical rest. Pinag-uusapan dito, sabi niya, rest unto your souls. Ang physical rest, masarap itulog at gising ka na, okay na ulit. Pero ang mahirap yung emotional na tiredness, emotional problems. Pero sabi ng Panginoon, are you heavy laden? I will give you rest. Are you tired? I'll give you rest. Are you lonely? Come unto me. Dahil si Kristo ay namatay, nilibing, nabuhay nagmuli, who died for our sins, para tayo bigyan ng rest in heaven if you'll just receive Him as personal Savior. Sa no bata pa ako, batang 90s, hindi ko pa narinig yung word na clinical depression. Hindi ko pa narinig yung panic attack. Hindi ko pa narinig yung nervous breakdown. But now, clinical depression, panic attack is becoming common. And it's more high time that we come to Jesus and find rest. Sabi nga ng isang wise man ay mahirap ang buhay, pero wag lang na dumating sa punto na makita tayo ng iba kahit gaano kahirap, huwag na makita tayo katawa mag-isa. Because Christ is here, just come unto Christ and we'll find the rest. Tayo nalangin, Lord, we praise you for your greatness. We bring back to you the honor and the glory. Salamat po sa kabutihan mo. Help us today to halt, to stop, and to come to you. Lumapit sa iyo, who died for us, who loved us. We will bring back to you the honor and the glory. This we ask in Jesus' name. Amen. Pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na pag-unahin ang mahal na kailangan. Ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang itungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. May pagbabago sa pag-asenso, magsikap ng mabuti ng kuminhawa tayo. Lumalaki natin sa mundo at ipamalas bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ihalin mo sa hiling ating.
natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan, at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makalikasan, makatao, at makabansa. Manatilihin po natin nakataas ang ating kanang kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki ko, isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking tugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaysa ng bawat mamamayan, iaali ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Ako'y isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa-lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay makapaglingkuran ko ng buong kahusayan at sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hamagin ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Quality policy. We in the city government of San Pablo, the city of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial and educational hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customer, constituents, and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. Dahil ito po ay declared as National Day of Mourning, kaya kasama po natin ngayon ang ating mga ginagalang at minamahal na
konsehal at miyembro ng Sangguniang Panglungsod. Sa pangunguna siyempre ng ating minamahal na pangalawang punong lungsod. Palakpakan po natin Vice Mayor Justin Tulago, kasama si SK Federation President Ace Villanueva. Kasama rin po ang ating konsehal Angelo Martin Adriano, konsehal Christian Dior Amante, konsehal Francis Calatrava, konsehala Carmela Acevedo, at konsehala Zaira Medina. Atin pong gagawin ngayon ang panalangin para sa mga kababayan po natin na nasalanta ng Bagyong Christine. At akin pong ibinibigay ang mikropono sa ating pong mga kasamahan mula sa kapulisan para sa prayer for this day of mourning. Hinihiling po ang sandaling katahimikan para sa ating pag-aalay ng panalangin, kaugnay ng deklarasyon ng araw ng pambansang pagluluksa para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Amang makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang mga kaluluwa ng mga pumanaw dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Naway tanggapin mo sila sa iyong kaharian at bigyan ng kapahingahan ang kanilang mga kaluluwa. Pagkalawal mo ng lakas at pag-asa ang kanilang mga naiwang mahal sa buhay na nagpapasan ngayon ng dalamhati at kawalan. Gawin mong instrumento ang bawat isa sa amin upang magkaisa, magbigay ng tulong at magdamayan sa mga panahon ng kalamidad. Gabayan mo kami, Panginoon, upang manatiling matatag at magtiwala sa iyong pag-ibig at pagkalinga. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At dahil po sa proklamasyong ito, ang ating pong mga watawat ay flown half-mast. Birthday message. Happy birthday, Jonabel. At sa lahat po na may birthday ng November, mga ka-birth month, happy birthday po. Sana po ay patuloy tayong biyayaan ng may kapal, ng malakas at malusog na pangangatawan para patuloy po tayong makakapagserbisyo sa ating mga kapwa-tao. Maraming pong salamat. Maraming salamat, ma'am. Konsehala. At meron po ba kayong ibang mga anunsyo? Oh, dahil wala na, akin pong ibinibigay ang mikropono sa pangalawang ama ng lungsod ng San Pablo, ang napakasipag po nating Vice Mayor. Palakpakan natin, Vice Mayor Justin Tulago. Palakpakan natin, Consel Gali Ganesiano. At napakapalad natin dahil ngayon pong umagang ito ay kapiling natin ang isa sa masipag na pastor. At ito po ay, kung may tatanong nyo kung saan bang simbahan itong pastor na ito, kung saan siya nagpipreach, dyan po yan sa Santa Monica. At ito po ay ka-birthday ni Konsehal Martin Adriano, October 30. Kaya binabati din natin isang maligayang kaarawan. Walang iba, palapakan natin ang nagdasal po sa ating kanina, Pastor Andy Espeña, pagpapunta natin ng Christian Bible Church. At ganun din, binabati rin po natin si Police Lieutenant Colonel Alex Reglos, bago natin po talagang hepe ng kapulisan na lungsod sa Pablo. Palapakan po natin ang PNP. Ganun din po ang ating pong Fire Chief Inspector, walang iba si Sir Adrian de la Cruz. Palapakan po natin. At narito rin po ang ating Deputy Chief, si Superintendent Jesus Andres, PNP. Palapakan po natin. Ang host po ngayon pong araw na ito, talaga pong masasabi ko na hindi lang po nagiging host ng flag ceremony. At talagang makikita po natin na ito po ay host ng ating pong masasabi pagka may mga sakuna, delubyo, ay ito po ang ating pong nakakapanalig ng ating butihing mayor. Kaya pinapabot po ng ating punong lungsod ang pasasalamat dahil kahit hindi man oras ng opisina, kasama ang CDRMO, ay nariyan din po ang pangangasiwa ng ating pong DSWD. Palapakan po natin ang ating pong DSWD, pangunguna ni Ma'am Marilyn Escondo. Palapakan po natin. At nandiyan din si Sir Edward. Talaga pong ulitin ko lang sa inyo, pero hindi ko naman pinapanalangin. Dumating ang 2020, 2021, talagang ang COVID, marami naapektuhan, pero ito si Sir Edward, hindi tinablan ng COVID. Ano? Kaya palapakan natin Sir Edward, malakas
gusto ko lang po banggitin sa inyo, may iba ho kasing bayan sa lalawigan ng Laguna, yung kanilang set of councilors, kung kayo po ay aware, sa ibang bayan, sa ikatlong distrito, first district, second district, ay talaga pong ina-announce nila kung sino yung mga re-electionist o yung mga nag-file na ng kandidatura. Kaya banggitin ko lang po ang ating pong mga konsihal. Natatawagin ko po na ito po yung mga nag-file muli ng kanila pong kandidatura at inaasahan po natin, alam naman natin, ito po ang tinatawag na paghuhusga o performance sheet ng ating pong mga kababayan. Kaya ito po, inilalatag namin ang ating punong lungsod, ang ating pong hoping na makakasama pa rin po sa ating pong paglilingkuran, siyempre sa pagtulong po, pakikisa ng ating pong pamahalaan. Pero bagong lahat, palakpakan po muna natin. Nakita ko ang ating mga hepe. Palakpakan po natin ang ating mga department heads, assistant department heads, lahat ng kawani sa gobyerno. Si Tatay na, former councilor, nag-text sa akin kanina, huwag ko daw siya kalimutang banggitin dahil malapit ang Pasko, sa kanya daw muna kayo magsusulisin. Palakpakan natin, former councilor Tam Calatrava. Ngayon, eto na po ang ating pong mga sinasabi po na naghahangad muli at nag-file po ng kandidatura bilang mga konsihal po ng bayan. Unahin po muna natin si Konsihal Jen Adriano. Palakpakan po natin. At ito rin po ang isa pang susungkit at uungin sa Amante Clan. Walang iba, Konsihal Tibor Amante. Palakpakan po natin. At ito ay kagaya ng ama. Talagang pong welcome kayo pagka kayo magsusulisit. Walang iba, Konsihal Francis Calatrava. At ito naman pong isa ay talagang pinagkatiwalaan niyo bilang primera konsihal. Kaya ito po ay ating isasama pa rin po at nag-file sa line-up po ng Team Amante Colago. Palakpakan natin, Konsihala Carmela Acevedo. Ito pong isa ay hindi pa nakakatikim ng inyong pong mga mahalagang suporta. Pero ang ama nito ay nakatikim na ng inyong pong pagtitiwala. Kaya sana po ay ganun din po ang ipadama nyo kay Konsihala Shaira Medina. Palakpakan po natin. At marami pa po tayo pong mga ipapakilala sa tamang panahon. At ganun din po, narito rin po ang ating Pangulo ng APC ng ating pong SK President. Walang iba, Konsihal Ace Villanueva. Palakpakan po natin. At syempre, una po ay ating din pong pinasasalamatan at nagdaan na po ang karawan ng ating punong lungsod. Siguro po ay halos lahat nabalitaan na ito pong bago at may pagmamalaki natin San Pablo City Mega Capitol na matatagpuan dyan po sa Barangay San Jose. Ito po ay first class ang mga materyales at ito naman po ay para naman po sa ating mamamayan, kaalwanan ng ating pong mga bawat sa Pableño, kaalwanan syempre po ng ating pong mga government employee nang sa ganon na kung makikita ng iba talaga pong bibihira na ang mga closed door o mga dingding. Talagang transparency ang pinakikita ng ating punong lungsod. Kaya palakpakan po natin ang ating buting Mayor Vicente Pipilet Amante. At ganun din, pasalamatan naman natin ang ating pong ama sa ikatlong distrito ng Laguna dahil ito pong nagdaang bagyo, hindi nagbago ang kanyang pakikitungo sa ating mga kababayan.
ang simoy ng hangin ng Kapaskuhan at sinasalubog na po tayo ng liwanag ng ating pong plaza dahil po yan sa nagbibigay ng ningning dito po sa lungsod ng San Pablo na alam naman pong siyang tunay na susuportahan natin sa lalawigan ng Laguna. Palakpakan po natin ang ating susunod na Vice Governor, Madam Jen Castillo Amante. At kanina nga po, nabanggit po ng isa sa ating kapulisan, nagdasal po tayo dahil po ngayong araw na ito ay talaga pong dineklara ng ating pong mahal na Pangulong Bongbong Marcos na tayo pong lahat ay naglulungsa. At dahil po ito sa masasabi natin hindi basta bagyo, dilim po yung bagyo, itong bagyong Christine na ito. At sa totoo lang po, ay hanggang ngayon, pag gumigising po ang inyong lingkod, talagang hindi po tayo mapakali na hindi po tayo magbibigay din ng kahit paanong tulong. Kamakailan lang po ay ang aking pong pinsan na taga Bicol ay nagpadala po ang inyong pong lingkod din ng kahit paanong may tutulong dahil sobra po ang dinanas. Dito po mga iba pa po natin po mga kababayan sa bansang Pilipinas. Kung kaya, ako po hihiling ang pangalawang punong lungsod, maging ang ating punong lungsod, sa bawat isang mamamayan, lalo na ang ating pong kapwa empleyado, na hindi lang po dapat na tayo nagtitipon-tipon ay tayo nagdarasal para po sa ating mga sarili. Kung hindi naman po kasobrahan o kamalabisan, sana naman po ipagpatuloy po natin ipagdasal ng maagang makabangon ang ating po mga kababayan, lalo na ang naapektuhan po nitong dilubyong bagyong Christine na ito. At itasal din po natin na kung tayo man ay bisitahin ng ulan, hindi naman ganun kagrabe. At pasalamatan natin ang ating pong mahal na patron na San Pablo dahil kahit anong bagyo ang dumating ay talaga pong hindi ganun naapektuhan ang ating lungsod. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na patron, San Pablo. At syempre sa ating pong lahat, panimula ulit po ito ng Nobyembre, tapos na po ang mga bakasyon, unat-unat, trabaho ulit tayo, magtulungan, at syempre, laging tatandaan, serbisyong may ngiti, San Pablo ay. Maraming salamat po at pagpalain pa rin po tayo ng Pumay Kapal. Maraming salamat po. Palakpakan muli natin, Vice Mayor Justin Colago. At bago tayo magtapos, tayo po ay may natanggap na magandang balita dahil nagkaroon na po tayo ng mga free wifi. Inilagay sa San Pablo City Plaza, sa Doña Leonila Park, Felix Amanda Senior High School, sa Sampaloc Lake at sa San Pablo City Mega Capitol. Ang magandang balita ay para sa mas mapabilis na serbisyo ng free wifi sa lungsod ng San Pablo, nakipag-ugnayan ng Management Information System Office sa DICT para sa mga karagdagang access point ng wifi sa ating pong lungsod na agara namang inaprubahan ng Regional Director ng DICT. Nilagyan na rin po ang San Pablo City Public Market at mga paaralan na nasa bayan. Ang phase 2 naman po sa January, lalagyan ang lahat ng mga barangay ng free wifi. Ito po, ayan, ay nasa aming programa ay bahagi ng Digital San Pablo 2025 na ang layunin ay gawing electronic or computerized ang mga pangunahing serbisyo at proseso sa lungsod ng San Pablo. Yan po ang pinagsusumigawan ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubo ng Sangguniang Panglungsod. Kaya sa napakagandang balitang yan, marahil dapat lamang po natin alayan ng masigabong palakpakan ang pamahalaang lugar ng lungsod ng San Pablo. At ang paulit-ulit na tagubilin, Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago, ang bumubo ng Sanggunian, ang mga pinuno